So, bigay ako ng example ngayon ng mixture problem. Kaya lang, dahil hindi ako nakahanap ng magandang material, magsusulat ako ng problem na nakita ko lang din. I-consolidate lang natin. Okay? So, please bear with me. Susulat natin yung problem, ha? So, ito yung problem natin. So, kanina, ang tinouch natin is, okay, burayin naman natin. So, this one is mixture problem ng tawag dito. Mixture. Or yung mga may solution. Okay? May mga mix. How many gallons of 30% acid solution must be added to... O ito, pag ganyan, no, parang nakakatakot na siyang sagutan, di ba? To how many gallons of 70% acid solution to make 50 gallons of 40% acid solution. Okay. Bago tayo pumunta dun sa mismong problem, hala, ayoko na. Mixture na. Madali lang din to. Kanina nag-gets nyo yung age problem. Okay, magalala. Madali lang din to. Okay. Kapag sinabing bago tayo pumunta dito sa mismong problem, isipin nyo sa chemistry, di ba? Pag meron kayong, halimbawa, sabihin na natin meron kang 100. Halimbawa, meron kang 100 ml na tubig. Tapos, sorry. Halimbawa, meron kang 100 ml na solution. Tapos, dun sa 100 ml na yon, meron yung 30 ml ng, let's say, acid. And then, meron kang, ibig sabihin lang nun, may 70. Ano yan? Meron kang nilagay na, ano yung balance na 70 ml? Parang tubig lang yan. So, ang i-interpret ko yung mga percent as composition, kumbaga. Okay? Parang ganon. Ngayon, isipin mo lang, meron kang 2 or 3 ganyan na panaghahalo-halo mo. So, ang gagawin ko dyan is, ganito naman. Magte-table ulit ako. Ano tayo magte-table? Ay, wait lang. Table tayo. Yan. So, ang gagawin ko, so, halimbawa, ito yung isang something na binigay, tapos may another something ka, tapos ito yung result. Okay? O, ganyan nyo siya pwede approach. Parang equals, tapos ito yung plus. Okay? Ganyan ako pwedeng gumawa ng table kapag ako. Tapos, ang gagawin ko, dito sa unang row, nandito yung concentration. Kapag madalas, ang concentration, ini-express siya as percentage. Okay? Nag-get so far? Ano yung ginawa kong table? Merong 1 plus 2 equals yung result. Okay? Merong isang something na solution, in-add ko sa another solution para mag-come up ako sa panibagong solution. Tapos sa rows, ilalagay natin yung concentration. Tapos dito sa sa another row, ang ilalagay ko dyan is usually, huwag ko siyang tawaging mass. Sabihin na natin pwedeng minsan volume, okay? Minsan weight, minsan mass. Okay? Paiba-iba. Sa case na to, gallons yung binigay. So, pag sinabi mong gallons, so, isang gallon, so, ibig sabihin volume yan. Okay? But, in any case, meron kang concentration, tapos meron kang unit of measure. Either volume, either weight, o kaya naman naka-grams. Diba? Paiba-iba. Ngayon, ang gagawin ko lang dyan is, i-fill out ko lang din lahat ito. Okay? Sabi ngayon, how many gallons of 30% acid solution? O, dito ka muna.
How many gallons of 30% acid solution? So, ito yung hinahanap mo. Itong 30% na to, ilalagay ko na yan dito. 30% ng acid solution. So, ito yung nawawala. Gaano karaming galon nito? Nakuha nyo tong part na to? Question mark na gallons ng 30%. So, since 30%, ito yung, itong gallons na to, ito yung nawawala. Ito yung pinakagagawin kong X. So, para siyang X gallons. Okay? Okay? Ano yung putol? Alin yung putol? Next. I-add ko raw yan saan? Added to how many gallons of 70% acid solution. So, ito, may, sabi ko sa inyo kapag percent, doon ko yan ilalagay sa side ng concentration. So, isusulat ko to 70%. How many gallons ng 70%? Okay. Okay. Ayan, okay na ba? Okay na? Okay, nag-lag kasi walang tao sa harap ng camera. Okay na, okay na. Hindi, kasi si TikTok kapag walang taong nadedetect dun sa mismong live, may trigger na mawawala yung yung live. Kasi iniisip niya naka-standby lang yung camera. Okay, okay na. So ngayon, ilang gallons ng 70% naman para magkaroon ka with, mag-come up ka ng 50. Okay? So, pwede ko itong gawing Y gallons. Kaya lang, kapag ginawa ko yung Y, so may nagsabi doon ng Y kanina, kaya lang, pag ginawa ko yung Y, magkakaroon ako ng dalawang variable. Hanggat maaari, gusto ko ng isang variable lang. Pero, sinabi dito, magka-come up ka daw with ano yung pinaka-result based dito sa problem. Alin dyan yung pinaka-result? 50 gallons of 40% acid solution. So, ang gagawin ko, susulat ko yung 40% dito, tapos 50 dito. Tama ba? So, ngayon, dahil ayaw kong mag-introduce ng panibagong variable, alam ko na yung x, pag in-add ko sa something, dapat maging 50. Ano kaya dapat isusulat ko sa part na ito? Itong nawawala dito. $50 minus x. Correct? Hindi x plus 50 ha, 50 minus x. Oh, ulit daw. So, ano naging step 1 natin? Gumawa tayo ng table. Tapos, ito yung first solution, second solution, ito yung magiging final solution, result. Yan yung columns mo. Ano yan kanina sa columns natin? Past, present, future. Pero ang gagawin na natin ngayon dito, unang solution, second solution, equals, ito yung magiging result na solution. Okay? And then sa rows, anong ilalagay nyo sa rows? Concentration. Ito yung naka-percent, madalas. And then, yung isa is unit of measure, which is your either volume, pwedeng weight, pwedeng mass. So, pwede kayo makakita ml, gallons, liters, grams. Okay? Now, ang titignan nyo is, ano yung mga minix na solution? How many gallons of 30% acid solution? Eh, di ba hindi alam kung ilang galon ng 30% acid solution. So, yung 30%, susulat ko dito. Ilang gallons? X. Hindi kasi natin alam. Okay? Tapos, idadagdag natin siya sa 70% ng something. Kanina wala itong 50 minus y. Okay? Blinangko ko muna siya. Diba? Ang ginawa natin is y. Kasi nga hindi natin alam. Kaya lang, nung diniretso mong basahin yung problem, ano yung result daw? 50 gallons of 40% acid solution. So, sinulat ko si 40 dito. Tapos, nilagay ko dito 50 gallons. Kasi yun yung resulting gallons. Okay? Ngayon, dahil ayaw kong mag-introduce ng maraming variable, itong y na to, instead of writing y, ano kayang isusulat ko dito? Kasi, tignan nyo ha, solution 1 plus solution 2 equals. So, dapat itong 50 na to, yung magiging sagot kapag yung x dinagdag ko sa something. So, x plus something is 50. Ano kaya yung expression dito?
Di ba kung sinulat mo yan kanina as y, parang ganito yan eh. X plus y equals 50 gallons, di ba? So, anong value ng y in terms of x? Yan ay magiging 50 minus x. Tama? Nakuha yung part na yon. So, actually, pwede yung sulat x plus y. Pero hanggat maaari, huwag na kayo mag-introduce ng panibago. So, ang gagawin ko na lang dyan is 50 minus x. Okay? So, nag-gets bakit naging 50 minus x yan? Tapos, ito na. Pag naintindihan nyo kasi yung pag-complete ng table, madali na lang to. Ang gagawin nyo lang dyan is ita-times nyo lang to. Ita-times nyo lang tong dalawang... Ano ba yan? Ito. Ita-times nyo lang to. Teka, gawin kong color blue. Ito. Ita-times nyo lang to. Ita-times nyo lang to. Equals, ita-times to. Paano yun? 30% times x. So, ibig sabihin, 30% times x. Tapos, plus. So, plus. 70% times 50 minus x. Okay? O, mamaya natin iintindihin yung ano. Yan, kinakabahan na kayo. May percent na. Equals. O, ayun na, di ba? Equals. Tignan nyo, kinokopya lang natin na. Equals. Ita times ulit ito. 40% times 50. 40% times 50. Nagigas nyo na bakit pinag-aralan din natin sa back to basic ang percentage. Kasi dito nyo naman siya magagamit. Ano ang decimal na katumbas ng 30%? Ano to sa, dun sa back to basic math natin? This is 0.3. Tama? So, 0.3 times x is 0.3x. Next, pwedeng 0.3, pwedeng 0.30. Pareho lang yon. Plus, next, 70, ano ang 70%? O sige, mamaya ko muna i-distribute. I-rewrite ko muna. 0.7 times 50 minus x. Tama ba yan? Equals, ano ang 40%? 0.4 times 50. Okay? So, no choice kayo. Pagdating sa mga mixture problem, kailangan yung kaharapin ang mga decimals. Okay? Pero huwag mong sasabihin na, sige, imamali ko na lang yan. Sayang. So, 0.3x plus, ano ang 0.7 times 50? The operations of decimals. Nasa back to basic math natin yan. Nandun din yan sa YouTube. Ano ang 0.7 times 50? 0.7 times 50. Oops, may 3.5. Merong 350. May 30. Naku po, mali-mali na. Paano mag-multiply ng decimal? Ganyan, di ba? Ilan yun? 0.7. So, mag-multiply kayo na normal. 0 times 7 is 0. 7 times 5 is 35. 0 times 0 is 0. 0 times 5 is 0. Pero, kukopyahin nyo, ilang digits meron sa kanan ng decimal point? Isa. And then, isa. So, yun yung bilang na i-move nyo yung decimal point from here to here. So, the answer is 35. Okay? So, dyan kayo, dapat maging careful. Kasi kahit alam nyo itong step na to, pero kung hindi kayo marunong decimals, naku na. So, this is 35. So, balikan kung hindi clear yon. And then, 0.7 times negative x is negative 0.7x. Mas madali i-fraction. Pwede nyo rin i-fraction actually. Equals 0.4 times 50. Ano yung 0.4 times 50? Pag tinimes ko yan, 0, 20, 0, 0. Ilan ang digit sa kanan ng decimal point? Isa. So, isang beses ko na i-move. The answer is 20. Okay? So, actually, tama din yun. Mas madali ito pag fraction. So, 0.3 tsaka 0.7. Dito palang pansin mo na, di ba? Kapag nasa kaliwa yung x, magiging negative. So, ako, didiskartehan ko yan. Gagawin ko na lang is ikakanan ko sila. So, yung 20 dito, ililipat ko sa kaliwa, kaya naging minus 20. Equals 0.7x, positive na siya. Minus 0.3x. So, ano na to? 0.4x. Tama? Ano ang 35 minus 20? 35 minus 20 is 15. Divide by 0.4.
Ayan. Kaya madaling fraction. Ano ba ang point? Ito, gagawin ko lang fraction na. Kung ako yan. Ano ang point 4 sa fraction? Ano ang point 4 sa fraction? Di ba 4/10 lang to? Tama ba? 4/10. So, idugtong ko yung x. Tapos, anong gagawin mo dyan? I-cross multiply mo lang to. 15 times 10 is 150 equals 4x. Tapos, divide both sides by 4. May YouTube po tayo. Yunjin. Easy peasy, yes. Meron sa YouTube. I-upload natin. So, cancel itong 4. Anong x value? 150/4. Ano bang 150/4? Siyempre, hindi nyo makikita yung fraction ng 150/4 sa options. Isusulat nila yon as number. What is 150 divided by 4? Actually, 2/5 or 4/10. Pareho lang naman yan. Sige, 2/5 na lang para naka lowest term na. Gamitin natin 2/5. Kaya ako lang yung ginawang 4/10 kasi mas kaya mong isipin na ang 0.4 ay 4/10. Pag ni-lowest term mo to, that's 2/5. Okay? So, para nasundan nyo from 4/10 naging 2/5. Okay? So now, i-multiply ko to. 15 times 5 is 75 equals 2x. Divide both sides by 2. So, what is the value of x? Ano ang 75/2? The answer is 37.5. Okay? So, medyo matrabaho lang siya kapag ganyan. So, pero pwede nyo namang i-fraction kung gusto nyo. Klaro ba siya yung flow? Actually, di ba, algebra na lang din to. Kaya lang kayo malilito, posibleng makita dahil nga decimal siya. Basta na-complete yung table, ita-times nyo lang. Ita-times nyo, plus, ita-times yung second column, equals, ita-times yung third column. Okay? May nagtanong, sir, paano kung i-fraction ko yan? So, ang gagawin ko dyan, kung fraction, ganito ko siya gagawin. Tandaan nyo yung sagot, 37.5. Kung fraction yan, ganito ko siya gagawin. So, dito ko siya uulitin sa part na to. Kapag fraction, ang gagawin ko is ganito. Itong 30% is, ano ba yan? Ano katumbas yan sa fraction? 30/100. Tama ba? Tama ba? 30/100. Na ang lowest term lang din naman is 3/10. Pwede nyo rin gamitin yon. Again, 3/10 or 30/100, pareho lang ng value. Plus, ang 70% gagawin kong 70/100 times 50 minus x equals 40% gagawin kong 40/100 times 50. Okay? Sundan? Ngayon, dahil fraction yan, gagawin ko, tatanggalin ko yung denominator na 100. Paano ko matatanggal yon? I-multiply ko sa LCD. Ang LCD is also 100. Multiply ko sa kaliwa, multiply ko sa kanan. Sa mga hindi pa rin nakakaintindi ng LCD, again, nasa back to basic math natin yan. Okay? So, 100 times 30/100, anong sagot? Ano tong 30 times 30/100? Ano tong 100 times 30/100? This is only 30, tama? So, kumbaga, makakancel lang yan. Plus, anong matitira dito? 70 na lang. Tapos, ita-times mo to sa 50 minus x equals, ito, anong matitira dito? Cancel yung 100, magkakaroon ka ng 40 times 50. So, mas madali nga siya. Puro whole numbers na yung nakikita mo, di ba? Hindi na siya nakakatakot. Ang tendency lang kasi sa decimal, very intimidating siya. Okay? So, next, this is 30 plus 70 times 50 is 3,500. 70x equals, ano to? 2,000. Susundan. Hindi naman siya ganun kahaba. Mukha lang. Minus 2,000 equals, itong negative 70x, lipat ko sa kanan, 70x. Wait lang ha. Be careful.
Nalimutan ko yung x dito. Yan. 70x minus 30x equals 40x. Ano ang 35 minus 2,000? Ano ang 35 minus 2,000? Ilan yun? 1,500. Tama ba? Ayun na. Tapos kapag dinivide mo to sa 40, lalabas din ba dapat yung 37.5? Divide na sa 40. O, cancel. So, ano natira? 150 over 4. So, ganun din yan. Pag dinivide mo yan, this is 3 times 4, 12, 30. 30 divided by 4 is 7. 7 times 4 is 28. So, magkakaroon ka ng remainder 2. Anong gagawin mo dyan? Magdadagdag ka ng decimal point, dadagdagan mo ng 0, ibababa. So, meron ka ng 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20, so 0. The answer is 37.5. Kaya siya nagmukhang komplikado is just really because of the decimal fraction. Okay? And unlike sa ano kasi, so word problem ng age, puro whole number. Wala ka namang age na ano eh, na may decimal eh, di ba? Unless ibibilangin mo yung months. Okay? So, ganun ang mixture na problem. Bigyan tayo ng isa pang example. So, para na rin kayo nagki-chemistry nito. Actually, kaya nyo din itong gamitin sa chemistry. Another example. Sige, sulat muna natin yung problem. Okay, ano to? She has 10% HCl solution. And ano pa yung isa? Meron siyang 10% HCl solution and a 25% HCl solution. How much of each solution needs to be mixed? Okay? Nagmumukhang komplikado pero same lang din ang approach. Okay, huwag kayong kabahan muna sa problem. Huwag kayong mawala na pag-asa. Isang problem lang naman yan. Okay? So, ano mo ng step 1? Ano yung step 1 na sinabi ko? Gawa ng table. Gawa yung table, ha? Ano yung first dito? Ito yung unang solution. Ipa-plus sa pangalawang solution. I-equal sa mismong result na solution. Okay? Ano yung nandito sa unang row? Yung percentage. Ano yung nandito sa pangalawang row? Yung unit. Okay, isa-isay natin. A chemist wants 300 ml solution ng 20% HCl. Tingin nyo ba ilalagay ko to sa solution 1, solution 2, or result? Saan ko to ilalagay? Ito yung gusto niyang mangyaring outcome. So, saan ko siya ilalagay? Sa result. Correct. Okay? O yan. Di ba naiintindihan nyo naman eh? Napapangunahan lang kayo na, mukhang komplikado. Ayaw ko na sagutan. Okay? So, ngayon, focus kayo dito sa 300 ml tsaka 20%. Yung 20% saan ko ilalagay? Dito sa row ng percent o sa row ng unit? Yung 20% saan ko ilalagay? Sa row ng percent or sa row ng unit? Row ng percent. Okay. Next. Yung 300, dito ko na ilalagay sa unit. Tama?
O, next. Sabi niya, she has containers of 10% HCl solution tsaka isang 25% ng HCl solution. Isipin nyo lang, pinagmix niya yung 10% tsaka yung 25%. Di ba? So, yung 10%, ito yung una kong gagamitin dito sa 1. So, susulatan ko na to ng 10%. Tapos, alam ko ba kung gaano kadami yun? Hindi, di ba? So, isusulat ko X. Tama? Next, yung 25%, dito ko naman isusulat. Okay? So, ano isusulat? Alam ko na meron akong XML nung 10%. Tapos, something ml ng 25% na dapat maging 300. So, anong gagawin ko dito sa 25%? Ilang ml to? Ilang ml to? Paano ko siya isusulat? Iterno nyo lang dun sa kanina. Ano yung kanina, di ba? Kung 300 yung magiging outcome, anong i-add ko sa x para maging 300? Okay, 300 minus x. Nakuha nyo yung pag-fill out ng table. Solution 1, solution 2 equals resulting solution. Lahat ng nasa unang row, puro percent. Lahat ng nasa huling row, kung ano yung katumbas na ml, katumbas na gallons, katumbas na grams. So, ganun lang. Kapag na-complete yun na kasi yung table, okay na. Ano na yung next na gagawin? Diba? Sabi ko, ita-times lang lahat. Ang ibig sabihin kasi nito, 10% nung XML. So, anong gagawin ko dyan? 10% times X. Tama? Plus, kopya, plus, ayun lang yun binaba ko lang yung plus. 25% ng 300 minus X equals, ibababa ko ulit dito, equals, ita-times ko ulit to. Tama? 20% ng 300. Yun na yun. Nagiging nakakatakot dahil sa percentage. Okay? May isa pala akong tip kung halimbawa natatakot kayo dun sa percentage. Actually, pwede nyo lang tanggalin yung percent sign. So, tanggalin natin yun. Magiging 10x, magiging 25 times 300 minus x equals 20 times 300. Bakit ko siya tinanggal? Para kasi siyang common factor Alam niyo yung greatest common factor, di ba? May percent sa kanan. May percent dito. May percent dito. So, ayan na siya. Nakuha ba? Yes, palaging minus x yung sa unit 2. Tama. Pero, depende din pala. Kasi kung halimbawa, sinabi sa inyo na yung unang solution is may binigay na value dito, pwedeng magkaiba yan, Kaya lang natin ginawan 300 minus x kasi nga, alam mo na ang outcome is 300. Dapat kasi pag pinag-add mo yung ml nito, sa ml nitong pangalawa, di dapat magre-resulta sa 300 ml, which is common sense, di ba? Meron kang, halimbawa, 10 litro ng tubig, dinagdagan mo ng 20 liters na tubig, dapat ang outcome ay 30 liters na tubig. So, paano ko na ito isa-simplify? 10x plus, anong 25 times 300? 7,500. I-multiply nyo na lang yan. 7,500 minus 25x. Tama? Equals, anong 20 times 300? Anong 20 times 300? 6,000. Okay? Next. Since magne-negative yung x kapag nasa kaliwa, igagawin ko na siya sa kanan. So, i-retain ko yung 7,500 dito. Ilipat ko si 6,000. Tapos, magkakaroon ako dito ng 25x. Positive na yon kasi nilipat ko sa kanan. And then, minus x. Nilipat sa kanan. Okay? So, 7,500 minus 6,000 is magkano yan? 1,500. 25x minus 10x. Ano to? 25x minus 10x. 15x. Tama? Divide both sides by 15. Cancel. O, ano to?
15,000 divided by 15. Paano ko yun i-divide? So, ano sagot dyan? 100. So, ibig sabihin, kailangan mo ng 100 ml. Ang ibig sabihin yan is, kailangan mo ng 100 ml ng 10% solution. Idadagdag ko sa, o ano naman ang katumbas nito? Di ba nasolve natin kanina siya 300 minus x? Di ba ang x ay 100? So, ilan to? 200. So, kailangan mo ng 100 ml ng 10% solution. Idadagdag mo sa 200 ml ng 25% solution para mag-come up ka with a 300 ml, pero yung solution mo magiging 20% na lang. Kinancel natin yung percent sign para lang maging simple. Kasi may lahat naman ng side may percent, so okay lang yun. Okay. Medyo, I know hindi pa 100% as clear dun sa age, pero nasusundan ba at least yung flow? May nakaintindi ba? Okay, isa pa on this one. Oh, may mga nakaintindi naman pala eh. Screenshot. O, ayan yung problem. Nagigets nyo? Parang ano lang siya eh. Diba? Meron kang kaya kayo nalilito lang kasi may concept ng solution. Siguro yung percent solution, dun lang kayo na, huwag niyong pakomplikahin yun. Isipin nyo lang, meron kang halimbawa meron kang bote na may 100 ml, idadagdag mo sa 200 ml, kaya ang resulta, magkakaroon ka 300 ml. Tapos, itong concept ng percentage, yung concentration, para ma-factor in mo yan, ita-times mo lang siya dun sa ml. Okay? Anong paturog hindi gamit yung whole number? Anong hindi? Hindi, mag-arrive ka pa rin dito kasi percentage siya eh. Nakita niyo yung example kanina, di ba ginawa nating over 100? Pero nung tinanggal mo yung over 100, ano mangyayari? Magiging whole number pa rin siya. Okay? So, pwede nyo itong balikan sa YouTube. Magbigay tayo ng another example para lang at least ibang problems pa tayo. This is the third and last example for mixture. Okay? So, ito. Bigay natin. O, chemist ulit. Chemist mixes a 10%. O, 10% detergent. O, detergent naman yung ginawa niya. Detergent solution with a 20% detergent solution to make, tignan niyo yung mga word to make. So dito pa lang malalaman mo na ang pinag-add niya ay isang 10%, isang 20%, pero tandaan niyo na yung percentage hindi yan additive, hindi yan tipo na meron siyang solution na 10%, dinagdag niya sa 20% na solution, magkakaroon ka ng 30%. Hindi yun ganun. Okay? To make 16%, di ba? Ang outcome is 16% of 16% detergent solution at 500 milliliters. So, question, how much 10% and 20% did she use? Okay? So, anong step 1? Gawa ng table. Gawa ako ng table. Ano yung sinabi natin? Ito yung unang solution. Pangalawang solution, ipa-plus mo sa pangalawang solution, magkakaroon ka ng outcome. Anong unang row? Percentage. Yan yung concentration. Ano yung pangalawa? Kung anong unit of measure ang binigay. Ano yung unit of measure na binigay?
Very obvious naman di ba? Ano yung unit na binigay? Ayun ml, di ba? Ayan naiintindihan na ng iba. So sabi, nag-mix daw ng 10% solution with a 20% solution to make a 16% at 500 ml. So saan ko ilalagay, anong ilalagay ko sa result? Dito sa result, dito ko ilalagay ang 16%, tapos ilang ml? 500. Hindi to Mobile Legends Okay, ayan, tama, 16%, 500 ml. Next, ano pa yung pwede kong i-fill upan sa table na to? 10% yung solution 1. Pwedeng magbaliktad yan, solution 1 and 2. So 10%, tsaka 20%. Alam ba natin ilan si 10%? Hindi, x. Gawin kong x. Si solution 2, si 20%, ilan siya? Hindi din natin alam. So, kanina may nagsabi y. Pero okay lang yun. Pero, ang gusto kong gawin is isang variable lang. So, ang gagawin ko is 500 minus x. Saan galing x minus 20? Hindi x minus 20 500 minus x. Kasi ang ina-add mo, itong ml, parang xml, in-add ko sa 500 minus x. Ang resulta is 500, di ba? Cancel. Ayun, 500. Okay? Tapos, na-fill upan nyo na yung table. Ano na yung next na gagawin natin? Eta times bawat isa. So, 10% of x. Tama? Plus, ibababa nyo yung plus dyan. 20% of 500 minus x. Ibababa ko yung equal sign. 16% times 500. Okay? Diba? Pare-pareho lang ng ginagawa natin sa kanina. And then, gusto nyo pasimple ng buhay nyo, tanggalin nyo lahat ng percent. Sige, papayagan ko kayo. So, magiging 10x plus 20 times 500 minus x equals 16 times 500. Solve. Mukha lang siya nakakatakot na naman kasi mahaba yung mga number. 10x, 20 times 500, ilan yon? 20 times 500, pakisolve nga. 10,000 minus 20x. Tama? Distribute lang. Equals 16 times 500. 8,000. Okay? Anong gagawin ko? Ito, magne-negative siya dito. So, ilagay ko na lang sa kanan yan. 20x minus 10x. Tapos ito ang ikakaliwa ko. So, 10,000 minus divided by 10. Both sides. O, ano sagot? 2,000 divided by 10. Ito cancel lang. So, the answer is 200 ml. 200 ml para saan? 200 ml ng 10% solution. Paano kung dun sa 20% solution, ilan ang kailangan kong ml? 300, correct. Okay? So, ibig sabihin yan, 200 ml nung 10%, tapos 300 ml nung 20%. Para mag-come up ka saan? Saan ka magka-come up? Sa 500 ml ng isang 16% solution. Diba? Di ba madali lang? Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? Di ba madali lang siya? Mukha lang siyang mahirap, pero madali siya. Yung ml, kasi isipin nyo, liquid lang to, di ba? Liquid. So, nagme-make sense na kung meron kang 200 na litro ng Coke, halimbawa lang, Coke, 200 liters yon. Dinagdagan mo ng 300 liters, o gawin ko lang liters. Natural, magkakaroon ka ng 500 liters. Tapos, para hindi na kayo magulo yung utak nyo, wag nyo na, itong context ng percent, hayaan nyo na lang yan dyan. Basta ang tandaan nyo lang is, sabi ni sir, i-times ko. Di ba? Yung iba kanina ba na hindi naintindihan yung flow, na-gets nyo sa part na to? Itong pangatlong example?
Yes, kahit nakadecimal lalabas. Okay, pwede tayo mag-last example para one more dun sa mga ngayon lang nakagets. Ang magiging pwedeng variation lang nito is halimbawa, balik kayo dun sa table kasi laging ang binibigay sa atin na ang binibigay sa atin ng problem, binibigay na yung ML nung resulting. Okay, 'di ba? Tama ba? Laging ang binibigay sa atin is ito, binibigay na yung gaano karami yung pinagsamang solution. Ang posibleng variation lang niyan is halimbawa, sinabi ay ang iniba, halimbawa ang nangyari ay halimbawa sinabi, yung chemist daw nagmix ng 200 ml ng 10%. Minix niya with a ano yung given dito? Ano yung napalabas natin sagot? 300 ml. Ang magiging tanong naman is ilang percent kaya yun? O sige, ito. Bibigyan ko na ng konting para makiliti lang yung utak nyo. Pero, okay nai-imagine nyo meron kayong dalawang bote. Pinagmimix nyo. Okay? So, pwedeng maging variation ng problem is ganito. Sasabihin, merong chemist, gusto niyang paghaluin yung 10%, meron siyang 200 ml, pero 10% yon. Ihahalo niya sa isang 300 ml na 20%. Ang tatanungin, ano yung magiging concentration nung pinaghalo? So, paano ko sasagutan yan? Ang gagawin ko naman dyan, alin yung magiging X? Alin yung magiging X? Anong lalagyan ko ng variable na X dyan? Yung result na, yung percent or yung unit? Result na percent, correct. Ito yung magiging X. X percent. Good job. Tapos, anong ilalagay ko dito? Ito, blanco. Blanco, hindi binigay. Pero, sinabi ko sa inyo na yung unit, laging additive yan. So, automatic, susulatan ko to ng ilan. Ano isusulat ko dito sa nawawala sa box? Sa table? Automatic 500. Bakit? Saan nanggaling 500? 200 plus 300. Okay? Ngayon, susundin ulit natin yung principle na sinabi ko Anong kailangan nating mapalabas? Tandaan nyo, minodify lang natin yung problem. Kailangan nating mapalabas itong 16% na sagot. Okay? Gawin natin yon. Same process. Anong sabi ni sir? Yung concentration, ita-times ko lang lagi sa unit. So, gagawin ko 10% times 200 plus, ganun ulit, 20% times 300 equals, ito ngayon, dito na siya nabago, X% ng 500. Okay? Ngayon, anong sabi ko? Para masimple, tanggalin nyo lahat ng percent. Okay lang yun, kasi lahat yan may percent. So, para kayong merong tinanggal sa both sides na pareho. So, matitira is 10 times 200 plus 20 times 300. Isa-isahin ko lang hindi muna natin multiply. Times 500 equals 500x. Tama? Ano ang 10 times 200? 2,000. Ano ang 20 times 300? 6,000. 500x. What is 2,000 plus 6,000? 8,000. Equals 500x. Divide both sides by 500. Sige nga, paki-divide. What is 8,000 divided by 500? Or simply 80 divided by 5. Ano ang 80 divided by 5? 16. Ayun. Ito yung 16%. Naintindihan? Ayos ba? Naintindihan nyo na, no? So, laging concentration to, unit. Tapos, meron kang dalawang bote, pinag-add mo, kaya nagresulta dito. Dun sa unit, additive siya.
So ngayon, kahit baguhin na nila yung problem, kung ano man yun, kasi kanina laging binibigay yung resulting ml or grams or gallons ng solution. Pero ngayon, nagbigay tayo ng example, binigay naman ito yung dalawa. And automatic, i-add mo siya kasi nga sabi ko sa inyo, pag-addin nyo lang yun. Tapos ang process is laging, concentration times yung unit plus concentration.